Kasunod nga po mga idol ng pagkakabaon ng Los Angeles Lakers sa kanilang serye 0-2 laban sa Denver Nuggets, malinaw kailangan nga po nilang makagawa ng paraan upang mapahinto ang opensang hatid nina Jamal Murray at Nikola Jokic upang sa ganon maiwasan ang pagkakawalis. Kailangan na rin naman nga po nilang maprotektahan sa ngayon ang kanilang home court pagdating ng Game 3 at Game 4 at sa kabutihang palad, hindi na rin naman nga tuluyang nawawala ng pag-asa ngayon ang kanilang kupunan. Sa katunayan, bago pa magsimulang bumalik sa kanilang home court ay magkasabay na nga po ditong inanunsyo ni Coach Darvin Ham na malaki ang posibilidad na makapaglaro na sa kanilang Game 3 ang kanilang dalawang player na sina Jared Vanderbilt at Christian Wood matapos ang ilang buwang pagkawala dahil sa injury, kaya mukhang may bagong pantapat na ang Lakers kina Nikola Jokic at Jamal Murray. Ngunit bagamat man focus ngayon ng Lakers sa kanilang Game 3, may ilan nga pong hindi nakaka-move on sa kanilang nakakadismayang talo sa Game 2, lalo pat mismong mga NBA analyst na ang nagsabi marami nga pong mga nagawang pagkakamali ang mga referee sa kanilang naging laro. Kabilang nga po dyan ay ang pag-overturn nila sa ginawang foul ni Michael Porter Jr. kay D'Angelo Russell kahit malinaw sa replay na nasa pack nito sa nasabing play. Maliban dyan, hindi rin naman nga daw dapat binigyan ng foul si LeBron James sa pagbangga nito kay Jamal Murray sa huling minuto ng 4th quarter, gayong marginal contact literal ang nakita nila dito. Kaya dyan pa lang malinaw dehado ang Lakers sa tawagan. Sa Game 2 na siyang nag-iba o nagpabagsak at napabayaan nila ang kanilang kalamangan at nagbago ang momentum ng laro. Samantala, kagaya nga po ng Lakers, marami rin naman nga po mga fans ng 76ers ang nagreklamo sa ginawang pandaraya rin ng mga referee sa kanilang talo sa Game 2 laban sa Knicks. Kitang-kita ninyo na ilang beses na ngang na-foul ang mga malalaro ng 76ers sa huling segundo. Ngunit ni isa man dito, wala ngang naitawag na foul. Kaya yan nga ang sobrang ikinadidismaya ngayon ng kanilang mga fans, lalo pa tama rin naman ang kanilang hinala na na-foul nga po ni Jalen Bronson si Tyrese Maxey matapos nitong hilahin ang kanyang jersey habang sila ay nag-inbound ng bola. Ito na rin naman nga po mga idol ang naging rason bakit bigla na lamang siyang natumba at nabitawan ng bola. Maliban dyan, inamin rin naman nga po ng mga referee na hindi nila napansin ang pagtawag ng timeout ni Coach Nick Nurse sa last seconds. Kaya hindi napigilan ng mga fans ng 76ers na magsabing malakas nga talaga ang Knicks sa mga referee. Sa kabilang banda, kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo, isa nga si Gary Payton II sa mga malalarong delikadong hindi na makabalik sa Golden State Warriors since meron na lamang nga itong natitirang kasalukuyang player option. At base nga sa pinakahuling nilabas sa balita, plano nga po ng Warriors na hindi na ito pabalikin, lalo pat mas lalo lamang nga itong nagdadagdag problema sa patuloy na pagtatamo ng injury. Well, bagamat man napakalaki ng kanyang naiaambag sa depensa at pagdating sa hustle plays, hindi rin naman nga nila ito masyadong napapakinabangan. Kaya imbis nga po na masayang lamang ito, maaari na lamang ang either i-trade nila sa off-season o tanggalin na lamang sa lineup upang makabuo sila ng cap space na magagamit nila upang makakuha ng mas magaling na player. Mas preferred na rin naman nga po ngayon ng Warriors na magpalaki ng kanilang lineup lalo na sa backcourt. Kaya hindi nga malabo na ipamigay na nila si Gary Payton II sa ibang kupunan. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.